Simpleng tinapay lang po tayo mga ga na pangmasang timplada kaya tara na umpisahan na po natin yan agad. So ang una po natin gagawin yung ating streusel or yung ating toppings. Yung mga ingredients po natin dito ay nasa video screen lang po natin para sa ating toppings. Pagsama-samahin lang po natin yan mga ga. At ang kailangan lang po dito ay dakot-dakutin po natin or piga-pigain lang po talaga natin ito para lumabas yung kulay ng ating ubi at hanggang sa magkaroon po tayo ng crumbs. At sorry po sa mga masisilan dyan ha, kahit hindi po ako dito nagsuot ng gloves, ay sigurado ko naman po na malinis po yung aking kamay. So, tapos na po tayo sa ating streusel. Dito naman po tayo sa ating ube dough. Dito sa ating dough ngayon, ay gagawa lang po tayo ng kalahating kilo or 500 grams lang na harina. At yung mga ingredients natin ay nasa video screen lang po natin. Mga palangga, ay sundan nyo lang po or screenshot nyo lang. Kung gusto ka naman na gumawa ka dito ng 1 kilo na harina, ay dublihin mo lang ga yung mga ingredients po natin na nasa video screen. Dito sa ating harina ay pwedeng gumamit ng first class flour o yung bread flour at pwede din gumamit dito ng shortening imbis na margarine. Kung wala kayong mga machine or mixer mga ga para magpakinis ng ating dough ay pwede talaga na masahin nyo lang po ito ng manuman. Basta po siguraduhin nyo lang po na makinis po natin yung ating dough. Para naman po maganda naman yung texture, maganda naman yung alsa. Makinis po yung dough natin na ito ngayon kasi ay dinaan ko po ito or minamakina ko po ito sa aking dough roller machine. At pinutol ko lang po ito sa 30 grams lamang at pagkatapos ay figurahin ko lamang po ito ng pabilo. At pagkatapos figurahin ay basain lang po natin ito ng tubig para didikit po dito yung ginawa po nating streusel or yung pang toppings po natin. At para didikit talaga dito yung ating streusel sa ating dough ay yan lang po yung gagawin natin. Idiin lang po natin yan parang kapit na kapit talaga para hindi magkanda hulog yung ating toppings. At may natira po tayo na kunting toppings dito, hindi po natin naubos. At bago po natin ito butasan sa gitna para lagyan po natin ng palaman ay paalsahin muna natin yung ating dough na yung mag 50% na yung alsa niya. At pagkalipas ng 1 oras at kalahati mga ga, nasa 50% na po yung alsa ng aking dough, ay butasan ko lang po ito sa gitna para lagyan ko po ito ng cheese at lagyan ko po ito ng ube condensed milk. At sa paggawa po natin dito ng butas sa gitna ay dandahanin lang po talaga natin para hindi naman mapatay yung ating dough. At kung wala naman kayong tools na pareho sa ginagamit ko na pangbutas dito sa ating dough ay pwede kayong gamitan nyo na lang po ng inyong hinlalaki sa inyong mga dalere. At pagkatapos po natin itong malagyan lahat ng palaman ay paalsahin muna natin yung ating dough ng mga 30 minutes hanggang sa mag 70 to 80% yung alsa ng ating dough bago po natin ito lutuin. At pag medyo malaki na yung ating dough ng nasa 80% ay lutuin na po natin ito sa may init ng ating oven na 180 degrees Celsius sa loob lang po ng 15 minutos. At ang bintahan ko po dito para may ideya naman kayo ay 3-4-20 or 3-20. Ang importante lang po ho yan mga ga ay mag-costing lang po kayo para malaman po ninyo yung total puhunan po ninyo. Para malaman po ninyo kung magkano ba dapat yung bintahan po ninyo.